11:30 ng umaga. Naku, hindi pa pumapasok tong ibon natin. O kanina pa to ah. Kulukot to ah. Natututo na rin magtatatambay. Eto mga kalapatids, bumili na ako ng panligo. At ayun, may nagsuka. Ayan mga kalapatids, meron oh. Meron yan. Mga ganyang itsura. So paiinumin natin yan. Electrolytes papainom natin. Eto na mga kalapatids, electrolytes. Not sponsored. Painom na natin dito sa ating mga pinurga. Grabe, nag-uunahan sila mga kalapatids. So talagang uhaw na uhaw yan dahil kahapon pa yan. Tapos pinurga pa natin. Ganyan na lang yung paghahanap nila ng tubig. Hapit. Yan. Sige, inom pa. Okay. Maya papatukain na natin yan. Magbibihis lang ako kasi galing pa ako ng LTO. Pinatuka na natin. Kaunting patuka lang. Para kahit pa paano naman malagyan yung kanilang tiyan. Then mamaya doon tayo babawi sa kanila. Samantala naka-ready na yung ating gagamiting tubig. Ito pa rin yung gagamitin natin. Not sponsored. Habang tumutuka sila, set up ko na, pabubulain ko na. Samahan nyo pa ako. Ready na to. At uunahin muna natin yung ating mga ibon na alam nating malinis. So unahin muna natin dito sa ating flyer slope. Tapos iuhuli natin tong tatlo na to. Kasi dami nilang mga hanip-hanip. Magiging less concentrated yung shampoo. Lalagyan na lang uli natin ng additional para tumapang uli para dun sa mga mahuhuli. At tara! Babad para masok din. Saka natin bubuklatin yung kaniyang mga pakpak. Ang hirap kasi isa lang ako mga kalpatid. Ako rin yung kamera. So babalikan ko kayo. A few moments later. Hay nako, salamat. Natapos din tayo sa pagpapaligo sa ating mga chocobo. Ito yung tatlo. Nako, napakaraming ano nito mga kalapatis. Napakaraming pulgas. Sobrang dami ng mga kuto. Yung mga maliliit na kuto na naglalakad. Kanina kasing umaga, yung sinubuan ko sila. Nako, nagtatalunan dun sa aking mga kamay. Naglalaway ako sa gigil. Kaya pagkatapos ko sila subuan, hindi ko na pinagpabukas pa. Pinaliguan ko na sila. Ayan, hinuli ko sila kasi yung sobrang dami talaga nung mga kuto. At yung mga pakpak nila, nagtatastas na, nasisira na. Siguro sa dami ng mga kuto, siguro nakapabayaan talaga tong mga to. Pero yung tinignan ko yung mga dumi nila, so far hindi naman ganun ka-infected ng mga worm. Konti lang naman. So maganda senyales na kahit pa paano nasa okay na kondisyon yung kanilang panloob. So bukas i-cleansing natin yung mga yan. Herbal pa rin yung ating gagamitin para tipid na, healthy pa mga kalapatid. Yung breeder na Vandenbroek na yan, yung hen, yung breeder natin dito. Naligo din yan. At dito rin sa ating flyer slope. Grisel natin, tatay niya, si Naruto, si Tifa, tapos yung pares niya, si Erit, si Andre Latir. Alright. At eto yung dalawa, hindi natin ito pinaliguan. Etong dalawang ibon na to, yan. Saka ito si Nogin, yung itim natin na old line. Ayan. Yan, inabswelto natin yan. The next day. Nako, isang maulang umaga mga kalapatids. Sa kalagayan ng panahon, hindi tayo makakapagparonda. Okay lang yan, pahinga na rin sa ating mga alaga. Tignan nyo, time check nga tayo mga kalapatids. Mag-aalas 10 na. 9:50 ng umaga, pero pag titignan nyo yung kalangitan dahil sa sobrang kulimlim, parang alas 6, alas 7 pa lang ng umaga. Late na tayo ng akyat dito dahil nga napasarap tayo ng tulog. Pagka ganyang nag-uulan, masarap talaga na manatili sa higaan. Ganun pa man, kailangan natin kumilos at ipagpatuloy ang buhay. So tignan natin to mga kalapatids kung nabasa yung ating mga inakay na nandito na tinuturuan. Pasintabi sa mga dumi. Alam nyo naman, pagka may mga inakay na ganito, makalat. Dumi sila ng dumi kasi pakain tayo ng pakain. Ginagawa natin yon para masiguro na hindi sila magkukulang ng sustansya habang dinidevelop nila yung kanilang pangangatawan. Mukha namang hindi sila nabasa dito at mahaba na yung pakpak niyan. Ito yung panganay. Ito yung nagka-problema. Ayan, halos nakakahabol na, magkasinlaki na sila. Mamaya, pagpapakain tayo dito sa ating flyer slope, hindi natin sila bibigyan dito ng separate. It's about time na i-training na natin yung karakter nila. Disiplina na rin, syempre, na kapag ka magpapatuka tayo, dito lang sa loob ng ating flyer slope. Ang gagawin natin, pipito tayo, then tatanggalin natin to mamaya. Yung harang na ito para maging accessible sa kanila yung trapdoor. Makikita nila yung mga kasamahan nila dyan sa flyer slope nagtutukaan. Magkakaroon sila ng guts na tumalon, pumasok sa ating flyer slope, masanay sila para makakain. So yun ang ating gagawin. Alright. At kahapon, matatandaan ninyo, nagpurga tayo, nagpaligo tayo para matanggal yung pangloob at panglabas na mga parasites sa ating mga alaga. Follow up natin yan sa araw na ito. Lalo na sa tatlong ito
yung ating mga bagong alaga, tsaka itong breeder na ating kinukondisyon para dun sa ating kaibigan. Siyempre gagamit tayo herbal lang. Ito, naka-ready na mga kalapatids. Oregano, kalamansi, at bawang. Tapos lalagyan natin ng honey para pampabawi ng lasa. Wala tayong luya sa pagkakataong ito, pero okay lang yan. Basta nandyan yung tatlo na yan. Ito. Mas maganda gagamit kayo ng apple cider vinegar pamalit dito sa kalamansi. Kaya lang hanggang ngayon di pa ako nakakabili. Patutukain ko na muna yung ating mga alaga dahil mag-aalas 10 na. Habang nagtutukaan ng ating mga ibon dito sa Flyers Loft ay didikdikin ko na yung mga dapat dikdikin, kakatasin yung mga dapat katasin. At yun ang ipapainom natin sa kanila. Tama-tama pagka tumuka yung mga yan, kailangan nilang uminom para matunaw nila ng maayos yung kanilang mga tinuka. Sasamantalahin natin yon dahil alam nyo naman yung mga ganitong herbal, may lasa yan, hindi nila gusto. Sa mga hindi pa nakapanood ng episode natin tungkol sa ating pinapainom na herbal na ganito, kung anong mga benepisyo, ayan, lalagay ko dyan sa screen yung ating thumbnail na episode na yon, link nyan sa description at maging dyan sa upper right corner ng screen ninyo. Panoorin ninyo yan mga kalapatids na kanubi para magkaroon kayo ng idea kung bakit natin ginagawa at yung kahalagahan yan para ma-maintain, masiguro na laging nasa kondisyon at healthy ang inyong mga alaga. May patuka na tong ating ibon dito. Samantala yung tatlong kulokoy na naririto, ayan, natutukaan na. At dito sa ating Flyers Loft mga kalapatids, papatukain na natin to. Pero bago yan, baka makalimutan pa natin, tanggalin na natin to. Tignan natin kung kakaroon ba sila ng lakas ng loob na tumalon. Lalo na yung panganay, matanda na yan. Dapat marunong na yan. Pipito muna pala tayo. Lagi natin nakakalimutan. Meron pala tayong mga tinuturuan. Kailangan consistent para irespeto nila yung disiplina dito sa ating kulungan. Pwede na yun. Ayun o, tingnan nyo isa o. Naku-curious na siya o. Gusto ng ano. Ayan, pag nakakita ng patukayan. Sige, talon. Talon. Oh, tumalon yung isa, yung nababansot mga kalapatids. Mas matapang yun Sige, talon. Buti pa yung nababansot. Hindi pa natin yun ini-introduce dyan sa trapdoor. Siya yung unang naglakas ng loob. Sa mga ganyang kasimpleng bagay mga kalapatids, matatansya natin yung ating mga alaga Kasi yung mga linyada na yan, nandyan lang naman yan. Yung bloodline na yan, napaka-importante yan. Subalit, nagbibigay ng lalong karakter, katangian sa ating mga alaga, yung Naku, wag ka pupunta dyan. Wag ka pupunta dyan. Patay ka dyan. Durog mukha mo dyan. Ayan, dyan ka. Yung kanilang karakter, mga kalapatids, yun yung magde-determine sa ating mga alaga. Tingnan nyo to, nakikito ka na Ito, wala to. Ayaw pa. Baka kasi busog. Wala, mahinang nilalang, mahinang loob. Hindi natin yan na spoon feed. Kung hindi siya gagawa ng paraan, magugutom siya. Buti pa yung isang inakay na yun, kahit pinagtutuka na. Lumalaban sa buhay. Ito yung nababansot Halos parehas sila ng kulay nito. Parehas sila ng style ng pagka-grisel. Samantalang ito, parehas ng kay Sir Paul yung binigay natin. So yung magkasunod na clutch, halos magkaparehas. Undecided pa rin siya kung tatalon siya. Ngayon talaga, pagka spoon feed, yung inyong mga alaga. Spoiled. Ayaw gumalaw sa sarili ng pamamaraan. Pero huhubugin natin yan na magkaroon sila ng maayos at matapang na karakter para lumaban sa buhay. Silipin nga natin itong isa. Anong ginagawa nito? Yun, sa gilid. Naapi siya Yun, tumalon din. Tumalon na mga kalapatids. Di natin nakita. Sayang. Uulit-ulitin natin yung gagawin mga kalapatids para masanay yung ating mga ibon na naririto. Dito ko muna sila nilagay sa maliit nating viewingan para hindi sila masaktan kasi nagkakaroon ng kaguluhan dito sa ating Flyers Loft. Hindi nila kayang makipagsabayan pa at nabubugbog sila. Kaya dito pa rin natin sila patutukain na loob ng ating Flyers Loft. Then mamaya-maya ibabalik na lang natin sila ulit dun sa pwesto nila. So every time na magpapatuka na ako, ganyan na lang ang aking gagawin para naka-mindset na sila mga kalapatids at masanay sila na kailangan nilang pumasok sa trapdoor para makakain. Okay, kasi ilang araw na lang at pwede nang lumipad tong mga to. Kailangan masanay na natin sila. Samantala, pipit-pitin ko na at didikdikin ko na yung mga dapat dikdikin para makuha natin yung katas at yun ang ipapainom natin sa ating mga ibon. Samahan nyo pa ako mga kalapatids. Habang dinudurog ko yung ating herbal super potion, nais ko magpasalamat sa lahat ng mga kalapatids, mga kanubi natin na patuloy na tumututok dito sa ating munting tambayan. Dumadami na ang nanonood dito sa ating YouTube channel. Katulad na lang halimbawa ng isang episode natin na ito
na mahigit 400 na yung ating views. Kaya lang nakalulungkot mga kalapatids dahil sa 400 na mahigit na nanood, iilan lang yung nag-like sa ating video. At yung kalahati ng bilang ng nag-comment na yan, yun yung mga sagot natin sa mga nag-comment. So lumalabas na kalahati lang ng bilang na yan yung talagang naging active sa ating comment section. Mga kalapatids, makikiusap at makikisuyo lang ako sa inyo. Sana naman pakilike ang ating mga videos, lalo na kung nagustuhan ninyo at sa palagay ninyo ay makakatulong ng malaki sa inyo. Mag-comment na rin kayo sa inyong saloobin at kung kayo may mga katanungan, gagawin natin ang ating buong makakaya para sagutin ang lahat ng yan. I-share nyo na rin sa inyong mga kaibigan, kakilala yung ating videos, lalo na sa mga kanubi natin dyan, para na sa ganon, hindi lang lumaki yung ating komunidad, marami pa ang maabot at matulungan ng ating programa pagdating sa ginagawa nating pag-aalaga. Alam nyo naman na sa paggawa ng mga content na ganito, ay gumugugol tayo ng mga mahalagang oras. Kaya yung simpleng like, comment, share na hindi naman malaking bagay at kawalan para sa inyo, sana ipagkaloob nyo na rin sa inyong abang lingkod para nang sa ganun ay lalo pa tayo ma-motivate na gumawa ng ganitong mga klaseng video. Ika nga, give and take lang sa buhay mga kalapatids. Nagbabahagi tayo ng mga idea, tips at kaalaman. Ang hiling ko lang, sana masuklian nyo ng simpleng like, comment, share mga kalapatids yung ating ginagawang kwentuhan dito lang sa ating tambayan. Maraming salamat po. Ito na yung kinatas natin mga kalapatids. So lalagay muna natin dito sa bakanting bote. Ngayon nandito na siya sa bakanting bote. Lalagyan natin siya dyan ng tubig para ma-dilute mga kalapatids at hindi masyadong concentrated. Okay, ito na mga kalapatids yung ating ipapainom sa kanila. Syempre, bago natin painom yan, kasalain natin para yung mga sapal-sapal ay hindi naman sumabit sa kanilang mga lalamunan at hindi sila ma-turn off. Yan. Kahit isang beses lang sa isang linggo, hindi basta-basta magkakasakit yung inyong mga alaga. Malakas ang resistensya, may vitamins and minerals pa silang makukuha. Iwas sakit pa at sakit sa bulsa mga kalapatids. Ayan, nag-iinuman na sila. Dito rin sa ating flyer slope, yan din yung ating ibibigay. Ayan, nag-iinuman na sila. Unti-unti nang nasasana yung ating mga alaga kasi no choice sila mga kalapatids. Kapag uhaw na uhaw yung mga yan at wala silang ibang maiinom, kahit ayaw man nila sa gusto, iinumin nila yan. Nag-uunahan pa sila, pero nung nalasahan nila na hindi maganda ang lasa, nag-withdraw mga kalapatids. Nasanay din yan, maganda sa murang edad pa lang nila, masanay na silang umiinom ng ganyan para hindi na iba sa kanila kapag lumaki. Patukain nyo muna na marami, tapos pag nauhaw sila doon nyo lang mapapainom. Pero pagka maliit pa lang, sinasanay nyo na sa ganyan, hindi kayo mahihirapan. At maganda yan, hindi nyo kailangan gumastos, hindi maarte yung ibon. Yung herbal na binigay natin, kasama ng mga vitamins and minerals na matatagpuan dyan sa ating super potion, pampalakas ng resistensya at immune system, ayan, na ipapasa nila sa kanilang mga inakay. Okay? So yan muna mga kalapatids ang update sa ating ginagawang pag-aalaga. Sa mga susunod, patuloy ko pa kayong i-update dito lang sa ating tambayan. Pasensya na kayo sa ingay ng ating kapaligiran. Marami na naman nag-happy-happy sa aming kapitbahay. Basta tuloy-tuloy lang tayo sa ating ginagawang kwentuhan. Kaya ikaw na nanonood, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo na notification bell para updated ka sa ginagawa nating kwentuhan na kapupulutan ng kaalaman. Huwag kalilimutan mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video para nang sa ganun marami pa ang maabot ng ating programa. Paano mga kalapatids? Tumigil na ang ulan. Sana mamayang hapon makapagpalipad tayo ng ating mga mahihinang nilalang. Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!